Ang Nipah virus, napupunta yung virus sa hayop. Pag pumunta sa tao yung virus, doon nagkakaproblema. Kasi itong virus na to, pag pumasok sa lungs, anong nangyayari? Inflammation of the blood vessels, lalo na ng brain and the lungs. Ang masama pa, pumapasok pa yung virus sa blood-brain barrier. Namaga ang brain, very concerning. Very alarming siya. Hindi ganyan kabilis katulad ng COVID. Mas mahirap ang transmission. Kaso, 40 to 75% case fatality rate. Oo. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ng isang mainit-init na topic. Medyo lumalaganap siya hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Parang medyo international ang dating nito eh. At ito yung tinatawag na Nipah virus. Yang Nipah na yan, walang kinalaman yan dun sa panggawa ng bahay kubo na Nipahat ha. Ito virus na galing sa India na medyo concerning sa atin. Hindi pa naman tayo magpanic at ang magpapaliwanag sa atin kung bakit ay of course ang ating medical director, si Dr. Anthony So. So, Doc, ano po ba itong Nipah virus na to? Ang Nipah virus, virus siya. Kaso lang, endemic ito. Dati pa to sa Southeast Asia countries. Lalo sa Bangladesh, 1998, meron na yun eh. Ang Nipah virus, meron kasi siya sa mga fruit bats. Kumbaga, reservoir siya ng mga virus. So, pagkatapos, siyempre, pag kumakain yung bats sa mga fruits, tapos nahuhulog. Pag kinain ng hayop yan, napupunta yung virus sa hayop. Kaya nga zoonotic ang tawag doon. So, pag napunta sa hayop, doon nagkakaproblema. Dahil? Dahil yung virus, pupunta sa baboy or sa kahit anong hayop or sa tao. Pag pumunta sa tao yung virus, like kasi di ba umiihi yung bats tapos may saliva, yun kung napunta sa pagkain at nakain natin, dati nga yung palme, nagkaroon ng outbreak dati. So ngayon, pag kinain, yung mga tao nagkakaroon ng problema. Okay. Pag sinabing zoonotic, Doc, ibig sabihin nabubuhay siya sa loob ng mga hayop. Galing sa animals ang virus na yun. Kumbaga nagtatransmit. Transmit, apo. Siguro linawin ko lang, Doc. Kung itong bat na to, kumagat siya sa fruit, hindi niya naubos, Yes. nahulog, Mm. kinain ng, sabihin mo na lang, ng baboy. Kahit ano, kakainin ng baboy. Yes. Baboy eh. Tama. So, tapos nagdala siya ng virus na yon, posibleng ma-transmit sa inyo, Doc. Posible rin. posible rin. Pero kung kunyari fruits naman na nalagyan ng dumi o siguro laway nitong mga or ihi naman, posible rin na Yes, coach. makakuha ka. Yes, coach. Okay. Ang tao sa tao, Doc? Yeah, sa tao meron. Kaso hindi ganyan kabilis katulad ng COVID. Kasi COVID, ubo ka lang, airborne, nahahawa. Ito, meron. Pag sobrang lapit mo lang, natalsikan ka. Kasi via gravity nahuhulog eh, di ba? So, yung talaga yung caregiver, ito nga yung 2026 ngayon lang sa West Bengal, January, no? Doon, puro mga healthcare workers ang natamaan. Kasi talagang inaalaga mo yung pasyente, kung natalsikan ka, yun, doon ang problema. Malalanghap mo or hindi ka nagmamask doon or nahawakan mo tapos kumain ka, pumasok sa gastrointestinal tract mo, doon ka nahahawa. So, na-mention nyo, Doc, hindi kagaya ng COVID na mabilisan yung transmission. Ito, siguro marami-raming exposure or mas maraming laway na talsik or kumahawa. Kasi ang COVID, kapag nagkatching siya, kumakalat eh. So, pag naglakad lang tayo, makukuha natin kaagad. Eto kasi, pag umubo siya kanina, pag naglakad ka, hindi mo naman mahahawaan yon. Pero pag malas mo na lang, pag umubo ka, tapos nasa lumo, doon. Kailangan mas direkta, Yes, mas direct ang touch, yon. Yung laway niya, na-touch mo, tapos na-touch mo, nakain mo, yun doon. Kaya mas mahirap ang transmission. Kaso, 40 to 75% case fatality rate. So 40% hanggang 75%. Kaya nga, very concerning. Dahil doon, kaya nga, very alarming siya. Doc, sabi nyo yung mga healthcare workers yung tinamaan. So, kailangan talaga yung exposure malapit-lapit and maybe frequent? Yes. Malapit-lapit, frequent. Tapos, kaya nga, kailangan talaga strict kasi pag kilala mo, medyo Nipah, ay naku, kailangan talaga
suit ka. Yun. Tsaka all the works. Na-mention niyo, Doc, 40 to 70% ang case fatality rate. Mm. Mataas, ibig sabihin, 4 hanggang 7 sa Namamatay. tinamaan, sa 10, Yes. mamamatay. Yes. Ano ho bang klaseng sakit to? Ano yung mga sintomas niya? Kasi itong virus na to, pag pumasok sa lungs, okay, or sa tiyan, anong nangyayari? Magaling siya magpa-inflame ng endothelium. Mm. So, vasculitis, inflammation of the blood vessels, Mm. lalo na ng brain and the lungs. Mm. So, pag namaga ang brain, tapos ang masama pa, pumapasok pa yung virus sa blood-brain barrier. Pumapasok. So, pag pumasok yan sa blood-brain barrier, magkakaroon ng encephalitis, magkakaroon ng seizures, coma. Magkakaroon po, pag ganun ho ba, Doc, syempre, hindi naman ako doktor, Mm. magkakaroon ng dugo sa utak ng tao? Convulsion. Convulsion. Seizures, tapos makakomatose siya. Ganun. Oh, Tapos yun, dahil sa blood vessels, nagkakaroon ng problema rin. nakakatakot naman pala, Doc. Yes, coach. Meron na ba nito sa Pilipinas, Doc? Wala pa dito sa Pilipinas. Thank Ang goodness. transmission pala nun is, hindi mo malalaman na nahawa ka eh. Mm. After incubation period of 4 to 14 days. Mm. Kung dahil nahawa ko, hindi naman ibig pagkalanghap ko, magkakasakit na ako eh. Yun, hindi ganun eh. Ang mangyayari, wari nasa India ka, pauwi ka na, may sakit, eksakto, dumaan ka, hatsingan ka, nalanghap mo. After 4 days ng incubation, dadami pa kasi sa katawan mo eh. Mm. Hanggang 14 days, usually yon. Saka mo na mararamdaman. Mm. Minsan mga 45 days. Napakatagal pala. Napakatagal. So, pero usually, 4 days to 14 days, yung ordinary ubo-sipon, di ba? Mm. Tapos ang pinakaunang-unang onset mo, acute phase bite, masakit ang ulo, sore throat, parang lagnat, ordinary viral case lang. Parang yung mga upper respiratory tract infection. Yun, eksakto. So, parang ubo, sipon, yan lang. Pero, yun, mukhang simple pa yung mga ganun eh. Pwede mo pang isipin na common cold lang siguro or something. Yes. Paano mo malalaman, ma-sense na baka nipa na pala to, Doc? Sabi ko nga, yung virus dumadaan sa blood-brain barrier. Nagiging antukin talaga siya. Altered consciousness. Tapos dito sa baga, hirap na hirap siya huminga kasi yung blood vessels niya sa lungs, nagkakaroon ng inflammation ng vessels, vasculitis. Hindi na nagkakaroon ng yung oxygen transmission. Kaya ang hirap na hirap, may 3 signs siya eh. Lagnat, encephalitis, tsaka respiratory distress. Yun ang problema. Yung respiratory distress tsaka lagnat, medyo alam natin yan. Hirap huminga, may kalagnat. Yung encephalitis, Doc, ano yung nangyayari? Parang nagda-drowsy siya, at tapos nawala ng malay, comatose, yun. Tapos may mga iba, nagsi-seizures. So, well, yung mga yun, ER na talaga agad yun, di ba? Yes, tapos idadala sa ICU, then minsan hindi makahinga, naka-mechanical ventilator. Ganun kagrabe. Medyo parang malalang COVID, no, Doc? Yes, malalang COVID, tama. Oo. Doc, ito, medyo ayaw naman nating manakot, di ba? And thank God, as of this recording, wala pa sa Pilipinas. Wala pa. May lunas ho ba ito? Sabi nyo, 40 to 70%. So, may nagsusurvive. Paano po magsusurvive ang tao dito, if ever? Ayun nga, syempre kung malakas ka sa taas. Tapos doon, number 1, yung immune system mo, kung malakas talaga. Okay? Then number 2, wala eh. Ang gamot natin, binibigay natin ngayon is yung mga antiviral. Wala kasi siyang vaccine ngayon. As of now, wala siyang bakuna. Tapos yung mga antiviral medications, yun ang binibigay natin. Pero hindi pa siya gold standard para doon. Then monoclonal antibodies, yon mga binibigay natin para hopefully makatulong sa paglalaban sa virus na to. Na-mention nyo, Doc, nagkukos siya ng inflammation sa loob ng katawan. Yung inflammation, na-discuss na natin in another video. Well, kung masama yung lifestyle mo, magkaka-inflammation pa. Pero ito, viral in nature. Malala. As in, yung pinag-usapan natin inflammation, microscopic. Etong malaki talaga, macroscopic talaga, namamaga talaga yung vessels natin. Oo. And aabot hanggang utak. Brain, lungs, yun ang pinaka-importante. Yun. Opo. Any advice kung paano natin mapaghahandaan if ever, wag naman sana, na magkaroon ng kaso dito, at saka paano tayo makakaiwas to? Okay. Number 1, syempre huwag na tayong pumunta sa lugar na meron. Okay. Number 2, kapag may ubo-sipon na malala, huwag ka nang lalapit. Unless kung kamag-anak mo, babantayan mo, mag-mask ka at lagaan mo sarili mo, maghugas ng kamay. Pagka inalagaan mo na, maghugas ng kamay, maligo para lahat ng virus matanggal. Kung anong kinakain niya, syempre hindi mo
kakainin. Yun ang pinaka-advice natin magagawa ngayon. So yung mga standard na hygienic practice Yes. siguro no Doc, Yes. pag nagke-care tayo sa may trangkaso, Mhm. may lagnat, Yes. medyo similar pa kasi kumbaga yung state of knowledge dito hindi pa ganun ka broad nip, 'di ba Doc? Yes, coach. Okay. So hindi pala bago to Doc, dati pa. Dati pa yan. Oo. Well, nakaka-trauma naman kasi sa sangkatauhan yung nangyari nung COVID. So Yes, coach. hopefully wala nang repeat sa lifetime natin. Sana wala na. Sana wala na. Ulitin natin, build up your immune system through good food, good water, and exercise. Then, pag tinamaan, kung medyo, galing kayo sa ibang bansa, pakitan ako kayo kaagad para maagapan. Okay. So yun, hopefully kagaya ng COVID, well, hindi kagaya as in lumagana pa. Ang mga viral outbreak naman po, may umpisa yan, may peak, tapos may nagsusubside din sila do. Yes, Hopefully, coach. malapit na sa subside. Hindi na lumaganap itong virus na to kasi tayo na natin ng repeat nung 2020 hanggang 2022 na parang parang 2 taon yung lumipas. Grabe. Oo. Wala na may gusto na. Kahit mga doktor, kahit kikita pa, wag kagastutan. So, anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health and our Medical Director, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and virus-free. Bye-bye!